ako ay binalik ko sa Senado sa tulong ng Panginoong Diyos, ang gagawin ko po, yung sweldo ko buwan-buwan ng 6 na taon, hindi ko po kukunin o tatanggapin. Itong si Tito Soto ba, na napikon na ako nito, napanood niyo yung video niya. Doon sa ano to, galing sa Politiko. Kung napanood niyo to, ewan ko lang kung anong mga nagiging reaction niyo to nung panood niyo tong video na to. Pero sa akin, para kung, sabi ko parang bumalik yata ito sa pagkabago na politician tong si Tito Soto. O ano bang pwede nating itawag sa kanya dito? Grabe, ang sabi niya, alam niyo kung anong sabi niya nito? Yung sweldo niya, di niya kukunin pag nanalo siya ng senador. Ibigay daw niya sa mga tao o doon sa mga, parang ano niya sa mga estudyante. Itulong niya doon. Maniwala ba kayo na ganun talagang gagawin niya? Bakit ka pa tumakbo dyan? Kung talagang, parang, sabi ko, wow naman, parang wow na wow. Ibig sabihin ito, public servant siyang totoo. Hindi siya baka naman may ibang pakay ka, bakit ka nag-offer ng ganun? Para sabihin mo na talaga yun ang plano mo na hindi ka tatanggap ng sweldo pag ikaw ay nanalo. Buong termino niya, di siya tatanggap na sweldo. Ito video. Sa panliligaw ng mga alyansa para sa bagong Pilipinas candidate sa Pampanga, inulan ng palakpakan at sigawan ang naging pangako ni dating Senate President Tito Soto sakaling makabalik ito sa Senado. Kung bakit, ikukwento sa atin ni Charmaine Abo. Sa pagsugod ng alyansa sa bagong Pilipinas sa Pampanga para manligaw ng mga boto, umani ng hiyawan si dating Senate President Tito Soto dahil sa kanyang pangako kung maluluklok muli sa Senado. Sa kanyang talumpati, tahasang inihayag ni Soto na kung mananalo man siya ay hindi niya tatanggapin ang kanyang sweldo sa Senado hanggang matapos ang kanyang termino. Pero ang gagawin ko on my own, kapag ako ay binalik ko sa Senado sa tulong ng Panginoong Diyos, ang gagawin ko po, yung sweldo ko buwan-buwan ng 6 na taon, hindi ko po kukunin o tatanggapin. Sa halip, ibibigay ko, gagamitin natin sa mga mahihirap na estudyante sa kanilang pag-aaral. Nisin ko, hindi po natin kukunin. Ginawa niyang ignorante yung mga tao sa Pampanga. Nagkalat sa Pampanga si Tito Soto. Ano ba yan? Parang niya na, parang kasi bumaba ang rating nila sa survey nung huli. Parang doon sila babawi sa ganung pangako. Wag naman, baka pangako naman ang papapako. Yan ha. Ginagawa mong uto-uto ang mga tao sa Pampanga o buong Pilipinas. Di ko alam kung sino ang inuuto-uto mo, Tito Soto. Tumanda ka na, Tito Soto. Hoy, mag-itbulaga ka na lang kaya. Yun na lang bagay sa'yo doon. Para sa akin, manalo ka man. Halimbawa, manalo. Kung iboto nyo to, mananalo to. Pero pag hindi nyo ito iboto, wag na kayo magsayang ng boto dito. Utang na loob itong si Tito Soto. Dahil ba sa bumaba ang rating ng mga taga-alyansa, ganun na lang ang offer nila? Ito na nga ang Luzon ang inaasahan yung mga botante ngayon. Tapos yan pa inuuto-uto mo, Tito Soto. Gaya lang kayo ni Ping Lacson. Ay nako, tumanda na kayo sa politika, Tito Soto. Mga ilang taon na kaya kayo dyan? Naging Senate President ka na, kumandidato ka ng Vice Presidente ni Ping Lacson nung nakaraang eleksyon, pero hindi kayo nanalo. Ay naman, bumalik na naman kayo pagka-senador. Ay naku naman. Ilang beses ko na tong ginawa tong vlog tong si Tito Soto. Manahimik ka na lang, Tito Soto. Ito pa yung mga presko nga nila. Ito pa yung, sige, sagot ng sagot. Na, kung ako sa inyo, kung totoo yan, sasabihin mo, di palakpak ako sa'yo. Palakpak ako sa'yo dyan. Kumukuha ka lang ng simpatiya sa mga botante mo doon sa Pampanga. Grabe. Nakaka-umay itong klaseng politiko na ganito na trapo na nga. Ay nako naman, hindi ka nakakatuwa, Tito Soto.
Tumanda ka na lang talaga dyan sa serbisyo mo tapos ganun. Ano, wala kang tiwala na mananalo ka ulit. Kaya ganun na ang ano mo. Akala ko, sabi mo, okay ka sa survey. Akala ko, di ka nung nangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi ka naapektuhan. Bakit ganyan ang offer mo ngayon? Kaya naman ako nag-react kasi nito kasi parang sabi ko, sobrang OA na eh. Sa loob ng 6 na taon, hindi ka tatanggap ng sweldo mo, tumakbo ka pa. Anong gusto mo? Baka naman mga pork barrel ang inaasahan mo Tito Soto. Baka may ibang plan B ka na gagawin para ito yung puhunan mo na hindi ka hindi ka tatanggap ng sweldo sa loob ng ikaw ay nanunungkulan o kaya sa buong termino mo. Maniwala kami noon. Humanda ka pag hindi mo yan hindi mo tutuparin pag ikaw ay nanalo. Baka gusto itong mag-number 1 kaya gusto niya itong ganitong pangako. Humanda ka pag hindi mo tutuparin yan, pangako mo, na hindi ka tatanggap ng sweldo mo buong termino mo pagka senador. Susumbatan ka na to ang bayan. Matanda ka na Baka mamura ka sa ginagawa mo. Siguro nabigla to pagsabi nitong ganito. Para ibuto talaga to siya. Ano to? Parang pangbubudol na naman. Sa bagay, hindi, maniwala ako nito pag gagawin mo talaga to pag ikay nanalo. Baka ang habol mo sa mataas talaga na sa ranking ng itong baga may mag-survey bigla tapos mag-top 1 ka. Sa bagay, wala akong pakialam kung sino mag-top 1 dyan, kung sino pinakahuli. Basta ang importante sa akin, yung gusto kong mananalo, yung gusto kong tao, hindi itong nasa alyansa. Kasi nga, mga ano yan dyan. Mga latak na kayo dyan. Nako, itong ginagawa ni, parang may nakita na ako nitong ganito nagsabi. Sino ba to? Yung dating, itong si Dan Fernandez, na nag-offer din to ng 2 buwan, kaya lang sa hearing yun. Nag-offer siya ng 2 buwan ng sweldo niya na ibigay niya doon sa may kapagturo ba yun. Basta may something na gano'n, naalala ko lang. Tapos ito si Soto, matindi to sa kanya. Matindi ang kanyang gagawin. Buong sweldo niya, hindi niya tatanggapin pag siya'y nanalo. Buong termino. Tandaan nyo yan. Hoy, sino yung makapanood nito? Tandaan nyo kasi i-donate niya to sa mga charity. Sa mga, lalo mga kailangan ng mga estudyante daw. Niwala kayo. Baka naman nga mga pork ang dyan, kapalit yan Bakit ka tumakbo? Gagawa ka ng mga batas na marami. Tutulong ka ng mga ganyan. Magkano ba ang sweldo ng Di man sinabi niya kung magkano ang kandidato sweldo ng senador. Hindi niya sinabi. Paano yan? Pag ganyan, mananalo siya. Sa bagay, desisyon niya yun, di ba? Na itulong daw niya. Pero, nabigla ako doon. Di kaya rin siya nabigla doon sa pagkasabi ng ganun. Di kaya siya nag-isip nung pagkatapos niya na upo siya pagkagaling sa nagdiskurso siya. Paano nasabi ko yun? Siguro ganun yun. Imposible naman kakandidato ka ngayon, wala kang ginastos dyan. Ang laki ng gastos ng pagkasenador Buong Pilipinas ikotin nyo. Ang laki yan. Kaya nga nagkalitsi-litsi yung alyansa ngayon kasi ang mga kanilang mga kampanya dyan, yung iba dyan, hindi masyado nagbibigay daw ng donation. Pati mga malalaking negosyo, negosyante, ewan ko lang kung nagbibigay rin yan dyan. Kasi mayroon yan. Pero yung mga ganyan ambag-ambag nyo, ewan ko. Nako. Lintik talaga tong pangako ni Tito Soto. Matindi ka to sa pangako mo. Wala kang katulad to. Tito, wala kang katulad sa pangako mong bang bubudol na naman. Pasikat sobra. Nagkalat ka. Sobra kang pasikat sa ginagawa mo.